Pumalakpak ang lahat ng mananamba ng Diyos na buhay. Amen. Lord, karapat-dapat ka. Worship. Pag sinabing worship, guys, mga kapatid, worship. Ibig sabihin, dapat karapat-dapat yung sinasamba natin. Yung inaawitan natin. Karapat-dapat po ba siya? Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Karapat-dapat ka, Lord God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. This past weeks, especially last week, mga kapatid, ang nagiging conviction po sa akin ng Panginoon ay ingatan mo yung sarili mo, yung pamilya mo, yung mga mahalaga sa'yo. Because pupasok ang kaaway upang pumatay, magnakaw, mangwasak. At kapag natagpuan niya yung iyong bahay na walang pader, no? Pagka natagpuan niya yung bahay mo na walang pader, walang bantay, walang apoy, papasok siya. Sa pagiging nomad ng mga Israelita for 40 years, ang naging haligi nila, wala silang literal na pader, pero ang haligi nila or ang pader nila is wall made by fire. May haliging apoy sila. So, sa disyerto po kasi, matindi po dyan, kaya nga ilang ang tawag dyan, yung disyerto. Matindi. Nandiyan po yung isa sa pinaka-deadliest na klase ng snake, yung rattlesnake. Diba? Pati yung buntot niya, gumaganon din. Paano po silang hindi inaatake ng mga masamang hayop, etc. Dahil po may haliging apoy. Tuwing gabi. Tuwing gabi po yan. Hindi po yung tanghaling tapat as may apoy ka pa sa paligid. Pero paglabas mo dyan, baka may apoy. Kasi yung kalsada, di ba? Umuusok eh. Umaalingasaw yung init. Di ba? At sa umaga naman, sa umaga naman, sobrang init dyan, di ba? Pero meron silang, ulap. Kaya nung natapos yung journey nila, alam niyo, sabi mga kapatid, yung sandalyas nila hindi man lang napudpod for 40 years. Yung suot nila hindi man lang naluma. Isipin niyo yun, provision ng Panginoon. Almost impossible yun. Walang ganong klase. Kahit ang Levi's, sabi nila forever daw, di ba? Yang maong na Levi's. Kaya yung pong mensahe ng Panginoon sa oras na to na protektahan nyo po yung family nyo, yung sarili nyo, yung mga ari-arian nyo. Kasi dumarating ang kaaway. Walang ibang purpose po ang kaaway upang pumatay, magnakaw, mangwasak. Wala yung balak makipag-fellowship, makipag-banding, makipagkilalanan. Ang role lang po niyan, sirain ka, no? Patayin yung mahal mo sa buhay, nakawan ka ng lahat na meron ka. Kaya ano po tayo, maging masigasig po tayo sa pananalangin para sa ating pamilya. Kasi kung nung panahon po ng mga Israelita, merong pong haliging apoy, merong ulap sa umaga, para sa mga Kristiyano na nananalangin, sa mga Kristiyano na gising, alerto, dilat, meron din pong haliging apoy sa kanilang pamilya. May firewall po yan. Hindi po dyan makakapasok yung mga pakana ni Satanas. Hindi po uubra. Ngayong buwan po na ito, ang pagpapokus natin is patungkol sa identity. Your identity in Christ. Yan. Sino ka nga ba kay Kristo? Last week po pinag-aralan natin na tayo ay muling nabuhay. No? Si Kristo ay muling binuhay at dahil siya ay buhay, tayo ay buhay din. Tayo ay mabubuhay din. Because He lives, we will live. Ngayon naman po, ngayong linggo pong ito, pag-aralan po natin your identity in Christ. And there are 5 identity in Christ. No? Pero isa-isahin po natin mamaya. Makibukas po, maray po ba tayong tumayo at makibukas sa Roma, aklat ng mga, sulat sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 3 hanggang 10.
Amen? Nakita na po? Praise God. Sabi po rito, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo ang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Aming Ama, marami po muling salamat sa pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na hinayaan mong maranasan namin na kung paano ang aming Panginoong Hesus ay buhay, kami rin po ay iyong muling binuhay. Kaya, Panginoon, winawaksi po namin sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, lahat ng mga pagkukulang namin, kasalanan, kalabisan, humingi kami ng tawad. Bungkalin mo ang aming puso. Ito'y maging handa upang mataniman ng iyong salita. Ito'y maging malagong malago, at makita mo at pakinabangan mo, O Diyos, ang bunga. Marami po salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ng pumapalakpak. Papuri sa Panginoon. Your identity in Christ. As Christians, mga kapatid, lahat ng benefits binigay sa atin ng Panginoon. Daig pa natin yung merong national ID. Daig pa natin yung may SSS Pag-ibig. Daig pa natin yung may insurance sa benepisyo na binigay sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Daig pa natin yung may Canadian visa. Daig pa natin yung may green card sa sobrang dami po ng pakinabang ng pagiging isang Kristiyano. Pero ito pang ang sad news, hindi lahat pinapakinabangan to. Kasi hindi lahat lubos itong pinapaniwalaan at hindi lahat ito ay sinasabuhay. Kaya ang hamon po sa umagang ito, willing ba tayo, handa ba tayo na yung luma nating pagkatao, huhubarin natin? Iiwan natin sa closet. Ililibing natin sa lupa. At isusuot natin yung bagong pagkatao na nilaan ng Diyos para sa atin. Amen. 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 Natandaan ko dati, pag yung mga nasa picture daw, nasa gitna, parang nasa gitna yung babae, tapos may dalawang lalaki, ang ginagawa, mamamatay daw yung nasa gitna. Familiar ba kayo doon? Meron din. Nangyari yun sa amin kasi napicturean kami magkakapatid, nasa gitna si Monica. So ang ginawa sa kanya, nung pagka-uwi, pinaghiwalay yung mga picture. Tapos yung damit na suot niya, kasi mamamatay siya, sabi, nilibing. Sinunog, nilibing. Binaon sa lupa. Meron din, pagka mga nakita na walang ulo, di ba? Ganon din, di ba? Ibabaon din yung sinuot niya na damit para hindi raw matupad yung nangyari yon. May isa pong katotohanan na kailangan nating panampalatayanan. Ito yung unang katotohanan. We have died with Christ. Namatay na tayo nakasama ni Kristo. Kadalasan nating naiisip, namatay si Kristo para sa atin.
Pero mga mahal ko kapatid, namatay tayo kasama ni Kristo. Ano po ba yung namatay sa atin na kasama ni Kristo? Diyan po sa ating verse, verse 3. Diyan pa rin sa chapter 6. Don't you know, ayan, hindi nyo ba alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Okay, may tanong ako. Sino rito yung mga nabautismuhan na sa tubig? Okay? Ang tanong dito, Pastor, yung mga nabautismuhan lang ba sa tubig, yung nabautismuhan kay Kristo Jesus? Or nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Mga mahal ko kapatid, pag sinabi ritong nabautismuhan, ang pinakaibig sabihin po kasi ng nabautismuhan is immerge, no? Immerge in water, no? Even ang mga Israelita, they are immersed in the cloud with Moses. They are baptized, they are sheltered, no? Kaya rito, pag sinasabi rito, hindi nyo ba alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, ibig sabihin po ng nabautismuhan kay Kristo, hindi lang po yung nabautismuhan sa tubig. Ito po yung nakipag-isa kay Kristo. Ito po yung na-emerge yung sarili niya in Christ. Silang lahat na nakipag-isa na kay Kristo ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Paano po ba namatay ang Panginoong Hesus? Paano po ba nililibing? Sa atin po, 6 feet ang lalim. No? Sa kanila, mayroong inukit na bato. Inukit po yung batong yan. Hindi po yung basta-bastang nilagay yung bato. Hindi po. Kuweba po yan, inuukit nila yung batong yan, tapos ginugulungan po yan ng isa pang malaking bato. Yun po yung idea nila ng paglilibing. So lahat po pala ng nakipag-isa na kay Jesus Christ ay namatay din na kasama niya. Kung paano ang Panginoong Hesus ay namatay, tayo rin po namatay. So ang Panginoong Hesus, paano siya namatay? Tingnan natin sa yan. He is buried, we are buried with Him. Inilibing po tayo na kasama niya. No? At tayo rin po ay pinako na kasama niya. Noong Panginoong Hesus po ay namatay, ano po yung namatay sa kanya? Namatay yung kanyang physical na katawan. Yung katawan niya, nung muli siya nabuhay, iba na yung katawan niya, hindi na yun yung dating katawan. Pinalitan na po yung katawan niya. Sabi nga, yung corruptible or yung nasisira, pinalitan ng hindi nasisira. Yung nabubulok, pinalitan ng hindi nabubulok. So, we are buried with Him. We are crucified with Him. Tingnan natin yan sa verse 4 and 6. Kung ano nga ba yung nailibing sa ating pagkatao. Sa 6. For we know, ito na, verse 6, ito raw yung nilibing. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus na kasama niya. Pag pinako ba sa krus, kaya buwaba? Hindi. Alam niyo po ba ang ginagawa sa mga napapako sa krus? Hinahayaan niyang nabubulok po yan. Pero ibinababa po nila yan bago maggabi. Bago magsabat. Ang Panginoong Hesus lang po ay, lumindol, di ba? At kailangang ibaba sila bago magsabat. Pero yung mga naipapako po sa krus, mga binubulok po yan. Hinayaan po yung mabulok. Wala pong burial para sa kanila. Are you with me? Are you with me? Wala. Kaya po, nagiging kahihiyan po yan eh. Pagdaan po sa Golgotha, makikita nila, ano bang ginawang kasalanan ng tao na to? Nabubulok po yan, kinakain po sila ng mga vulture. Yung po yung luma nating pagkatao. Nakapako kasama ni Kristo doon sa krus. Yun yung luma nating pagkatao. Pero, karamihan sa atin sinusuot pa rin yung lumang pagkatao. Yung mascot na bulok, umaalingasaw. Hindi bagay, kapatid. Gusto pa rin isuot yung lumang pagkatao, kinukuha sa krus. Ipinako na yung luma nating pagkatao kasama ni Jesus Christ. Bakit? Bakit daw? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan.
Amen. We are crucified with Him. Our old self yung kinrucify with Him. Ulitin ko. Our old self was crucified with Him, yung makasalanang pagkatao. Yung inilibing naman na kasama niya is yung old identity. Amen. Yung dating ikaw, inilibing na nakasama ni Jesus Christ. Okay? Inilibing na. We have died with Christ. Ibig sabihin, no ang Panginoong, sabi kasi rito, tingnan ulit sa verse 4. Sabi kasi rito, kung paano siyang namatay or inilibing, ganun din po tayo. Namatay na rin po tayo. Verse 4, ayan. Sa makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya, verse 3 tayo. Hindi ba niyo alam tayo lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin po, kung paano namatay si Jesus, ganun din po tayo. Ano nga po muli ang namatay kay Jesus? Yung physical, yung laman, yung flesh. Ganun din po sa atin. Yung old identity natin died with Christ on the cross and buried with Christ on the grave. No? So it was our old self. Kaya pagka ang una nating identity in Christ is we have died with Christ. We need to die with Christ. Walang resurrection kung walang crucifixion. Amen. Walang resurrection kung walang kamatayan. Alam niyo po, para sa ating mga Kristiyano, yung kamatayan is entryway. Daanan siya papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kailangan maranasan yung kamatayan. We have died with Christ. Sabihin mo sa katabi mo, you have died with Christ. Namatay ka ng kasama ni Kristo. Ikalawa po. Ay, ito pa, meron pa pala. Kaya daw tayo namatay kasama ni Kristo upang yung katawan natin na makasalanan ay matapos na. No? Ito, for Jesus to eh. For Jesus. Anyone who has died has been freed from sin. Tanong, yung mga mahal po ba natin sa buhay, or sabi na si Pastor Jun, madalas niya banggitin yung yung to live is for Christ and to die is gain. Tanong, yung mga namatay po bang Kristiyano na nasa langit, nagkakasala pa ba sila? Hindi na. Because who has died has been freed from sin. Literal to na namatay. No? Pero tayo nabuhay pa rin ngayon, we are still prone sa kasalanan. Pero ang pinatay po sa atin, alam niyo po kung ano? Yung puso na mapaghimagsik. Yung identity na taliwas sa Diyos. Dati tayo kaaway ng Diyos, ngayon tayo kaibigan na ng Diyos. Yung puso dati natin, pusong bato, pinalitan ng pusong laman. Yung spirito natin, dating patay, muling binuhay ng Diyos. No? So, we have died with Christ. Sabi ni Apostle Pablo sa Galatia 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Naipako na akong kasama ni Kristo. It is no longer I who live. Hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, but Christ who lives in me. No? Yung palang ibig sabihin na pag sinasabi natin namatay na ako kasama ni Kristo, hindi na ako yung nabubuhay para sa aking sarili. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Tingnan natin niya sa Tagalog, please. Yung buhay na sinasabuhay ko ngayon sa laman. Basahin po natin ng okay lang, malakas po. Kaya, ready? Read. Sa katawan, para sa... Ibig sabihin, sinasabi rito ni Pablo na naglalakad pa ako, buhay ako, kumakain ako, humihinga ako. Pero, namatay na yung dati kong pagkatao, hindi na ako yung nabubuhay sa akin ngayon, kundi si Kristo na.
At yung buhay ko ngayon sa katawan, at ang buhay ko ngayon sa katawan, ibig sabihin, buhay pa ako ngayon. Pero itong buhay ko sa katawan, ikinakabuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. I am now living in faith. I am now walking not by sight, but walking by faith. Bago na yung buhay niya. Nagkaroon na ng newness of life. Yung po pala ibig sabihin na mamatay kasama si Kristo. Ibig sabihin, binigay mo na sa Kanya yung manibela ng buhay mo. Siya na yung tsuper ng iyong buhay. No? Siya yung bahala kung saan pupunta. Amen po ba? Amen. Ikalawang, at ang ating response po, dahil patay na tayo sa kasalanan, ito po. Mga response po natin, count ourselves dead to sin. Pag sinabi pong count ourselves dead to sin, ituring natin yung ating sarili na patay na sa kasalanan. Dahil patay na tayo sa kasalanan, ituring natin ang sarili natin na patay na sa kasalanan. Huwag natin ituring na tayo pa rin yung nananagana. Count ourselves dead to sin. Ikalawa, do not let sin reign in your mortal body. Ano yung ginawa po ni Pablo kanina? Ang ginawa niya sa kanyang physical body na mumuhay sa pamagitan sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at nag-alay ng buhay para sa Kanya. Amen po ba? Dito, do not let sin reign in your mortal body. Pag sinasabi, binabanggit mo yung salitang reign, ano po ibig sabihin nito? May trono. May trono sa puso ng tao. Ito po, favorite po ito, i-drawing na Pastor June. Ang dinodrawing niya, puso ng tao, tapos merong upuan. No? May tatlong nakaupo doon, either self or Jesus. May dalawang nakaupo, either self or Jesus. Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, sa trono ng puso natin, ang nakaupo, self. Si Jesus nasa labas. Ngayon, tinanggap natin ang Panginoong Yesus, pumasok siya sa puso natin. Pero nakaupo pa rin, self pa rin. Self pa rin. Ang kailangan daw palang gawin is, buwaba yung self, huwag hayaang mag-reign yung sin, at paupuin si Kristo sa luklukan ng kanyang puso. Yun daw po pala yung kailangan mangyari. Do not let sin reign in your mortal body. Huwag daw po natin hayaan na maghari ang kasalanan sa ating katawan na namamatay. Sa ating physical na katawan. Huwag nating hayaan na magkaroon sila ng kuta sa ating buhay. Kasi patay na nga tayo sa kasalanan eh. It's either nagsasabi ang Diyos ng totoo o nagsisinungaling siya. Siyempre nagsasabi siya ng totoo. Yun ang katotohanan. Namatay ka na nakasama ni Kristo, patay ka na sa kasalanan. Kaya ang sabi rito, count yourselves dead to sin. Ituring mo ngayon yung sarili mo na patay na sa kasalanan. Amen. Ito pa, ikatlo, do not offer the parts of our body to sin. Ano po ba ang tinubos sa atin ng Panginoon? Bago yan, ano po yung gusto nating makapunta sa langit? Buong katawan pala. Promise, hindi lang ba yung kamay na nagtataas? Bibig na kumakanta? Yung kanang kamay mo, ginagamit mo sa pagpupuri. Yung kaliwa, ginagamit mo sa pangungupit. So, ang mapupunta lang pala sa langit, yung kanan. Am I making sense, mga mahal ko kapatid? Huwag nating ipaupa, ipagamit, ipakasangkapan ang ating bahagi ng katawan para sa kasalanan. Sapagkat ang buong nating katawan ang tinubos ng Panginoong Jesus. Nung nilibing po ba ang Panginoong Jesus, nakalabas ang paa? Ibig sabihin, kalahating katawan lang ang nilibing. Hindi po. He is submerged. Buong katawan niya po yung nailibing. Kaya ikaw, mahal ko kapatid, buong katawan mo rin po yung inilibing. Buong katawan mo yung naipako sa krus. Buong katawan mo yung na-redeem ng Diyos. Kaya do not offer any part of our body to sin. Amen po ba? Sapagkat patay na tayo sa kasalanan, we are no longer slaves to sin to obey its desires. Dati po, meron po tayong utang kay Satanas. Meron po siyang, itong madalas ko sabihin, siya dati yung landlord ng buhay natin. Kung ano yung sabihin niya, gagawin natin. Kung ano yung urge niya, susundin natin. Pero hindi na ganun.
Dati nangungupahan ka kay Satanas, landlord mo siya. Siya yung nasusunod. Kung tataasan niyo yung presyo, siya yung bahala. Kung kukuha siya ng collateral, siya yung bahala. Pero ngayon, inampon ka ng Diyos sa kanyang pamilya. Sabi nga ni Jesus, nagre-ready siya ng tutuluyan mo sa langit eh. Inalis ka na niya mula sa kalalagayan na yan. We are no longer slaves to sin, to obey its desire. Ibig sabihin, mahal ko kapatid, pag dumating yung tukso sa iyong buhay, habang siguro naglalakad ka, tas niyaya ka ng mga kumpare mo sa inuman, may choice ka na ngayon. Di ba? May choice ka na ngayon. Kung susundin mo yung sinasabi nila, yung udyok, o susunod ako sa Diyos. May choice ka na ngayon. Dati wala kang choice. Dati hindi ka nga nakukonsensyang gumawa ng kasalanan. Dati normal lang sa atin magmura. Sabi nga, we are drinking trespasses like we are drinking water. Sobrang normal uminom ng tubig. Ngayon, yung tubig ng kasalanan, parang tubig ng kanal. Pag tayo po nakagawa ng kasalanan, na-upset ang ating tiyan. Hindi tayo masaya. Nalulungkot tayo. No? So mga mahal ko kapatid, we are no longer slaves to sin, to obey its desires. Nung namatay ang Panginoong Hesus, siya inilibing kasamang namatay ang ating makasalanang pagkatao. Amen po ba? Amen. Kaya, put to death the misdeeds of the body. Intentional na po ito. Intentional. Una, count yourselves dead. Ibig sabihin na ito, ituring mo. Ano to? Sa umaga pa lang, tinuturing ko na sarili ko patay na sa kasalanan. Pero itong put to death, gagawin mo na gugutumin mo yung flesh. Gugutumin mo yung flesh. Alam niyo po ba kasi yung old sin nature, makikita na sa Romans chapter 7 yan na yung old sin nature ay dormant lang. Hindi pa siya talaga pwedeng mamatay. Dormant lang siya. Ngayon pagka yung old sin nature na yan lumalakas, gagawin yan yung ayaw mong gawin. Yung gusto mong gawin, hindi mo ngayon magawa. Dahil malakas yung flesh. Sabi rito, put to death the misdeeds of the body. May isang istorya. Ito po yung underground dog fight. May puting aso, may itim na aso. Lagi yung pinaglalaban ng owner. Ngayon, yumayaman yung owner lagi. Kasi kung boboto siya sa black yung mamamatay. Pag pupusta siya sa pag pupusta siya sa black yung mananalo. Pag pupusta siya sa white yung mananalo. Paulit-ulit. Ngayon may nagtanong, sabi, Sir, paano niyo po nalalaman kung ano yung mananalo sa dalawang aso? Simple lang. Pag gusto ko manalo yung puting aso, ginugutom ko yung itim. Pinapahina ko siya. Pag gusto ko manalo yung itim na aso, pinapahina ko yung puting aso, ginugutom ko rin siya. Mga mahal ko kapatid, put to death the misdeeds of the body. Gutumin po natin yung makasalanang pagnanasa. Gutumin po natin yung makasalanang pagnanasa. Gutumin po natin yung makasalanang pagnanasa. Ito po ang kailangan natin gawin. Patay na tayo sa kasalanan na kailangan po natin gawin. Romans 6 verse 13, but rather offer ourselves to God as those who have been brought from death to life. Ialip po natin ating sarili sa Diyos kagaya ng mga patay na pero muling nabuhay. Wala ng pag-asa pero nabigyan ng pag-asa. Ikalawa po, we live with Christ. Mangyayari lang po yung we live with Christ only if we died with Christ. Mangyayari lang po yung muli tayong mabubuhay na kasama si Kristo kung namatay na tayo na kasama niya. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na kasama si Kristo kung hindi naman tayo namatay na kasama niya. Amen. No? So, we die with Christ, we live with Christ. We are raised with Christ. Ano po ibig sabihin nito? To live with Christ means, tingnan natin, Colossians 3 verse 1.
Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Yan, we are raised with Christ. Tayo muling binuhay na kasama ni Kristo. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. We are raised with Christ. Kung paanong ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, kung ano yung klase ng pagkabuhay na meron siya, yun din po yung pagkabuhay na meron tayo. Ulitin ko, di ba po ang Panginoong Hesus namatay at ang kanyang kamatayan, ganun din po ang ating kamatayan? Ngayon, kung paano pong nabuhay ang Panginoong Hesus, ganun din po ang ating pagkabuhay. Tingnan po natin sa Romans chapter 6 pa rin. Verse 8. Verse 8. Kung tayo namatay na kasama ni Kristo, tayo'y naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kung paano pong nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, ganoon din po tayo. Ibig sabihin po neto, kung paano po ang Panginoong Hesus ay nagkaroon po ng resurrected body, we will also be resurrected sa huling panahon. No? Kung paano po ang Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay at hindi na muling mamatay, ganoon din po ang ating espiritu. Na muling binuhay ng Diyos at hindi na muling mamamatay. Amen po ba? Ito po ay ginawa ng Diyos upang tayo po mga tao ay makalakad sa bagong buhay. Verse 4, tignan natin sa Tagalog. Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yung muling pagkabuhay po ng Panginoong Hesus, ang lisensya natin para magkaroon ng bagong buhay. Amen. 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 Death no longer have mastery over him. Inagaw na ng Panginoong Hesus ang susi ng kamatayan at ng kasalanan. He died once and for all. Tingnan po natin sa next slide. And now, He lives forever. Ang muling pagkabuhay po ng Panginoong Hesus ay assurance sa atin at pag-asa na kung paanong ang Panginoong Hesus muling nabuhay, tayo rin po ay muling mabubuhay. Second Corinthians chapter 5 verse 15. He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Amen po ba? Siya ay namatay para sa lahat upang silang nabubuhay, wag nang mamuhay para sa kanilang mga sarili, pero para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Para po sa Panginoong Hesukristo. Ikatlo po, we are righteous in Christ. Ikatlong identity po natin, we are righteous in Christ. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag tayo po ay nasa Panginoong Hesus, wala na pong, ano tong condemnation? Ano sa Tagalog? Wala nang kahatulan sa kanilang nakipag-isa kay Jesus Christ. Sa Romans 4:7-8, blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. No? Kung tayo po ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, tayo po ay ginawang matuwid. Tayo po ay ginawang katuwiran ng Diyos. Amen. Tingnan po natin, 2 Corinthians 5. Verse 21, I think, or 20. Ayun.
21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan. Upang sa pagkipag-is natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ibig sabihin po, tayo naging matuwid dahil si Jesus na matuwid ay itinuring na makasalanan. Nagkaroon po ng pagpapalitan. No? Upang ang lahat na makikipag-isa sa Panginoong Hesus ay ituturing ng matuwid. Pero pastor, nagkakasala pa rin ako. Pastor, matuwid ba ako sa harapan ng Diyos? Righteous na ba ako? Pero kaninang umaga po, medyo nag-init po yung ulo ko eh. Mga mahal ko kapatid, therefore, there is now no condemnation for those who is in Christ. No? Wala nang kaparusahan. Wala nang pagtanggi, pagtakwil para sa kanila nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Sapagkat yung salvation po na meron tayo, hindi po tayo yung nagme-maintain nun. Yung righteousness po is status na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? We are justified. Binayaran na yung kasalanan natin. We are made righteous through Christ. We are righteous in Christ. Kaya mga mahal ko kapatid, pag nakakaramdam po tayo ng guilt, that we are not enough, remember that we are righteous in Christ. Sa totoo lang po, alam niyo po ba kung paano po tayo tignan ng Ama? Alam niyo po ba kung paano tayo tignan ng Ama? Ang tingin po sa atin ng Diyos Ama ay kung paano niyan tinitignan ang kanyang nag-iisang anak. Sobrang precious po natin sa kanyang paningin. Yun po ang pagtingin sa atin ng ating Diyos Ama. Kagaya po ng Panginoong Hesus. Sa Romans chapter 5, tingnan natin please. Amen. Yan. Six, 5:6. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Talon tayo sa verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Ibig sabihin po, mga mahal ko kapatid, noong tayo makasalanan pa, noong tayo wala pang magagawa, noong tayo may hina pa, mahal na tayo ng Diyos. Paano pa kaya ngayon na anak ka na niya? Isipin niyo po yung klase ng pagmamahal na meron po sa inyo ang Diyos Ama. Kung paano ka po niya tignan, kung paano ka po niya pahalagahan, ngayong kabilang ka na sa kanyang pamilya. We are made righteous in Christ. At kung paano po tignan ng Diyos Ama ang kanya nag-iisang anak, ganun din po niya tayo tinitignan. Kung ano po yung affection, yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanya nag-iisang anak, ganun din po yung pagmamahal niya sa atin. Isipin niyo po kung gaano kalalim yun. Ngayon pa kaya na tayo kanya ng mga anak, higit po niya tayong mas mahal. Higit po niya tayong mas mahal. We are adopted in Christ. Tayo po'y inampon sa pamilya ng Diyos. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Silang pinangungunahan ng banal na Espiritu ay mga anak ng Diyos. For you did not receive again the spirit of bondage to fear. Hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkatakot or pagkaalipin upang matakot. Pero ang tinanggap po natin ay spirit of adoption. Espiritu ng pag-ampon.
No? By whom we call out, Abba, Father. Or Father, Father. My Father. No? Dahil dito, makakatawag na po tayo sa ating Diyos Ama na Ama, Ama ko. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are the children of God. Nagpapatotoo po ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu na tayo ngay mga anak ng Diyos. Again, it is a status. We are adopted nung tayo po nananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi po tayo orphans. Pag sinabi pong orphans, ito po yung mga ulila. No? Ulila lubos. Hindi po tayo orphans. We are adopted child. Sa John chapter 1 verse 12, ngunit silang nagsitanggap sa Kanya, sa Panginoong Hesus, binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Ikatlo po, panghuli po, at ikalima, we are co-heirs with Christ. Tayo po ay tagapagmana kasama ni Kristo Jesus. Tayo po ay tagapagmana kasama ni Kristo Jesus. Now, if we are children, then we are heirs. Kung tayo ngay anak, tayo ay tagapagmana. Tayo tagapagmana ng Diyos kasama ni Kristo. If we indeed share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Si Jesus po ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tingnan po na sa Hebreo chapter 1 verse 12. Ngayon po, kung tayo po ay ginawang co-heir, ayan, at iligpit mong gaya ng isang balabal to damit. Ngunit, Hebreo, 1-2 pala, 1-2. Ayan. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung tayo po ay kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesus, we will also govern yung mga meron ang Panginoong Hesus. No? If we are to be co-heir or tagapagmana along with Christ, He owns everything. Tayo rin po ipapasok sa kagalakan na kasama siya. Kaya po yung troubles ng buhay ngayon, let us suffer with Christ. Sabi, if indeed we share in His sufferings, we need to also suffer with Christ. Kailangan po natin makipasan sa Kanyang krus. No? Upang yung glory na mapapasa sa Kanya ay mapasa atin din. Diyan pa rin yun sa sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. No? Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nasasabik po pala yung heavenly bodies, nasabik yung mga anghel, nasabik yung mga kalawakan, yung mga nilikha ng Diyos para ipakilala ng Diyos kung sino nga ba yung kanyang mga anak. There will be a grand coronation night para sa mga anak ng Diyos. Ipapakilala to ng Diyos. Ipapakilala tayo ng Diyos. Tayo maghaharing kasama ng Panginoong Jesus. At this will be a really glorious day when it happens. Sabi nga, the creation is groaning. Ito, nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Itong mga anak na to, anak ng Diyos ito, hindi po mga anghel. Ito po yung katabi mo. Nasabik po ang sangnilikha na ihayag ang mga anak ng Diyos. No? Nabigo ang sangnilikha dahil hindi nila
dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil sa itinulot iyon ng Diyos. Kaya man, nagbigay pa rin siya ng pag-asa. 21, tingnan natin. Ayan. Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Yung creation na for eternal ay para po pala sa enjoyment, para sa freedom, para sa glory ng mga anak ng Diyos. Amen. So your identity in Christ, 5. 5 po. Una, we have died with Christ. We live with Christ. We are righteous in Christ. We are adopted in Christ. We are co-heirs with Christ. At alam niyo ba mga kapatid, tuwing maipapagawa sa akin ng Panginoon, ito yung sinasabi ko. Ito yung identity na pinapanghawakan ko. Patay na ako, namatay akong kasama ni Kristo. Patay na ako sa kasalanan. Hindi na ako yung nabubuhay, pero si Kristo yung nabubuhay sa akin. Masarap lumakad. Masarap humayo. Masarap mag-share ng salita ng Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo. Isa pang guarantee, ako ay matuwid kay Kristo. Ibig sabihin yung kaligtasan tinanggap ko, hindi ko pinaghihirapan bawat araw. Amen. Hindi ako kakaba-kaba tuwing gabi bago matulog. I am made righteous in Christ. I am justified by the blood of Christ. Yung confidence ko, hindi sa kakayanan ko na hawakan ang isang mahalagang bagay, pero sa kakayahan ng Diyos na hawakan ako. We are adopted in Christ. Yung confident ko is sa identity ko bilang anak ng Diyos. I am a child of God. I am favored by God. Emmanuel, the Lord is with me. I am favored by God. I am free from sin. God gave me a new life. No? And we are co-heirs with Christ. Tignan natin co-heirs with Christ. Tignan natin. Romans chapter 8 pa rin. Ito. Corinthians chapter 5. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 15. Yan. Hallelujah. Verse 58. Tingnan natin. Verse 58. Co-heirs with Christ. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam nyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. The Lord remembers your work. Your work is not in vain. Hindi po yan parang bula yung pagpapagal nyo sa Panginoon. Alam ng Lord ang inyong pagpapagal. Alam ng Lord ang inyong luha na ibinubo para sa Kanya. Alam ng Lord ang inyong pagdideny sa inyong sarili at pag-carry ng inyong cross bawat araw. We are co-heirs with Christ. At kung tayo nag-suffer na kasama ng Panginoong Yesus, we will also share in glory with Christ pagdating ng huling panahon. Maaari po ba tayong tumayo? Nawa ito pong identity na to, mga mahal ko kapatid, dala-dala po natin. Itong identity na to, dalhin mo saan ka man pumunta. Pagka naiisip ko sa sarili ko na gusto kong gawin tong kasalanan na to, gusto kong sapakin pabalik sa inis. Halimbawa, ay patay na yung dating ako. Gusto kong magmura, gusto kong man-trash talk, ay patay na yung dating ako. Namatay na nakasama ni Kristo. Amen. Pagka naiisip mo na,
Kukuhain ko yung Maribela. Ako na, Lord, yung kakambyo. Kabisado ko to. Alam ko yung dadaanan. Masyado kang matagal mag-drive, Lord. Nakakaantok. Ako na. May isipin natin, we now live with Christ. Yung dati nating pagkatao, naipako na sa krus. Huwag mong susuotin yan. Pag sinuot mo yan, mabaho yan. Maalingasaw yan. Nag-ready nga sa'yo si Lord ng bagong buhay. Nag-ready nga po sa'yo si Lord ng bagong pagkakakilanlan. Bakit bumabalik sa dating pagkatao? Bakit yung isinuka na, kinakain pa ulit? Christ died and rose again upang tayo ng mga papunta sa kamatayan magkaroon ng bagong buhay na kasama ang Diyos. We are righteous in Christ. We are adopted in Christ. Tayo po'y tinuring na mga anak ng Diyos sa ating pagsampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay tagapagmana kasama ng Panginoong Yesus. Lord, our confidence is in you. Our confidence is in your finished work in the cross. Our hope is in you. Our life is hidden in you. Our true life is hidden in you. Our true life ay hindi sa mundong ito. Our true life is hidden in you. At pag ikaw ay nahayag na, kami rin po ay mahayag na kasama mo. At ang lahat ay magbubunyi sa dakilang kabutihan ng Diyos. Para sa amin na hindi mo bayan pero ginawa mong bayan. Para sa amin na mga patay pero iyong muling binuhay. Para sa amin na papunta sa kapahamakan pero binigyan mo ng kaligtasan. Malulugod ang lahat. Malulugod ang lahat. Malulugod ang lahat. Thank you, Lord God. We identify ourselves in you. We are created in your likeness and image. We are for Christ. We are in Christ. Oh God. Our assurance is in you. Our identity belongs to you. Hindi po sa sinasabi ng mundo. We thank you, God. We thank you, God. We love you, God. Forever and ever. In Jesus' name. Amen. Nakaupo na po. Papuri, pasalamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.